Nananatili pa rin ang makapal na hamog sa ibabaw ng Laguna Dibay nang may naamoy na kakaiba ang isang tagapangasiwa ng palengke mula sa pwesto ng isang matandang nagtitinda ng tilapia sa maisulok ng Binangonan. Sa una, inakala niyang amoy lang ito ng bulok na isda, ngunit iba ang singaw. Matalim, parang pinaghalong sunog na metal at basang putik. Nang iangat niya ang asul na trapal mula sa ilalim ng mesang kahoy, may tumulong likidong kulay abo. At doon, sa gitna ng mga balde ng tilapia na pumipiglas-piglas pa, nakatago ang isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang maliit na supot na binalutan ng itim na tape, mamasa-masa, at naglalabas ng matapang na amoy kemikal. Mula sa umagang iyon, wala nang nangahas bumili ng isda nang hindi nag-aalangan. At sa tabi ng payapang lawa, isang lihim ang unti-unting nabubunyag na magdadala sa Binangonan sa isang madilim na misteryo na walang sinuman ang handa. Hindi ito tungkol sa isda, ito ay tungkol sa isang bagay na mas malansa pa sa amoy ng patay na isda. Napakalamig ng hangin sa Binangonan ng umagang iyon, sapat na upang ang bawat hininga ay maging manipis na ulap na nagmumula sa direksyon ng Laguna Dibay. Maririnig ang mahinang paghampas ng tubig sa mga batuhan sa pampang, habang ang halimuyak ng basang lupa ay humahalo sa amoy ng sariwang isda mula sa palengke. Sa isang sulok ng palengke, nakatayo ang simpleng pwesto ni Mang Delfin Reyes. Kupas na ang kanyang mesang kahoy, natutuklap na ang pintura, ngunit ang malalaking balde na puno ng buhay na tilapia ay puno ng galaw, malilikot na lumalangway sa tubig na palaging pinapalitan. Sa ibabaw ng mesa, may nakasabit na karton na may sulat kamay, sariwang tilapia. Presyong tapat. Ang sulat ay tila kumukupas na, tulad ng may-ari nito. Isang lalaking nasa katanghalian ng buhay, puti na ang buhok, may mukhang pagod ngunit palaging may ngiti. Sa loob ng mahigit 10 taon, kilala si Mang Delfin sa kanyang katapatan. Madalas siyang magbigay ng isang maliit na isda bilang bonus sa kanyang mga suki, tulad ni Aling Nena, ang may-ari ng maliit na karenderya sa tapat ng kanyang pwesto. Kapag nakatakas ang tilapia, ibig sabihin sariwa pa, ano, Mang Delfin, biro ni Aling Nena tuwing umaga. Karaniwan, malakas na tumatawa si Mang Delfin, ngunit ng umagang iyon, bahagya lamang ang kanyang ngiti. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitimbang ang isda. Mabilis niyang tinakpan ng isang lumang basahan ang ilalim ng timbangan. Sa siwang ng basahan, nasulyapan ni Aling Nena ang isang maliit na supot na kulay kape, binalutan ng itim na tape. Ano yan, Mang? Pasalubong para sa akin, tanong niya habang tumatawa. Ngunit biglang nagbago ang tingin ni Mang Delfin. Yumuko siya, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, patungo sa lawa. Ah, pinatago lang, Aling. Ako na ang bahala rito mamaya. Ang kanyang boses ay walang buhay, malamig tulad ng hangin sa umaga. Mula noon, may naramdaman ng kakaiba si Aling Nena. Tuwing madaling araw, bago pa man dumating ang ibang mga tindero, nasa pwesto na si Mang Delfin. Tahimik siyang nakaupo, nakatitig sa mga balde ng tilapia na para bang kinakausap niya ang mga ito. Minsan, mula sa malayo, may makikitang isang binatang nakaitim na jacket na papalapit. Matangkad siya, mabilis ang lakad, at palaging nakayuko sa ilalim ng kanyang sombrero. Marco raw ang pangalan, sabi ng ilang tindero, ngunit walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Saglit lang kung dumating si Marco, wala pang 5 minuto. Iniaabot niya ang isang maliit na bag na kulay abo sa kamay ni Mang Delfin, pagkatapos ay aalis ng walang imik. Hindi bumibili, hindi lumilingon sa kaliwat kanan, dumarating lang at nawawala sa eskinita sa likod ng palengke. Ilang beses nang nakita ni Kuya Cardo, ang tagalinis ng palengke, ang tagpuang iyon mula sa likod ng kanyang walis. Nagkukunwari siyang abala, ngunit sa tuwing aalis si Marco, makikita niyang matagal na yuyuko si Mang Delfin. Tinititigan ang bag na para bang may tinitimbang na mabigat sa kanyang puso. Isang umaga, mas makapal ang hamog kaysa karaniwan. Tahimik. Tanging tunog ng tumutulong tubig mula sa bubong na yero ang maririnig. Maagang dumating si Kuya Cardo, balak niyang linisin ang paligid ng pwesto ng tilapia. Ngunit hindi amoy isda ang una niyang nalanghap, kundi amoy ng metal at kemikal. Matapang, nakakasuka. Huminto siya, itinaas ang asul na trapal na nakatakip sa isang malaking balde. Ang tubig sa loob ay kulay abo, at sa ilalim ng balde, may isang maliit na bagay na nakabalot sa plastik.
Nang akma niya itong hahawakan, may mga yabag siyang narinig mula sa likuran. Ang aga mo yata, Kuya Cardo, isang malalim na boses ang nagsalita. Si Mang Delphin iyon, lumitaw mula sa hamog na may suot na lumang jacket at may dalang walang lamang balde. Matalim ang kanyang tingin, ngunit pilit pa rin ang ngiti. Ah, opo, Mang. Nililinis ko lang po ang sahig. Huwag kang gagalaw ng kahit ano dyan, ha? Bago lang palit yang tubig. Ang kanyang tono ay mababa ngunit mariin. May diin sa kanyang boses na nagpaatras kay Kuya Cardo. Lumunok siya ng laway, tinititigan ang matandang lalaki na ngayon ay yumuyuko at muling tinatakpan ng mahigpit ang balde gamit ang trapal. Ilang segundo ng katahimikan. Malamig ang ihip ng hangin mula sa lawa. Mula sa ilalim ng mesa, may narinig na tunog ng metal, parang kandado na isinasara. Nagkunwari si Kuya Cardo na nagwawalis ulit, ngunit hindi niya inaalis ang tingin sa pwesto. Pinanood niya kung paano kinuha ni Mang Delphin ang isang bag mula sa ilalim ng mesa at inilagay sa isang bayong na kawayan. Maingat ang kanyang mga kilos na para bang takot na may makakita. Hindi nagtagal, mula sa dulo ng eskinita, muling lumitaw ang lalaking nakaitim na jacket. Si Marco. Mabilis siyang lumakad, nakayuko at huminto sa tapat ng pwesto. Walang bati, isang maikling tinginan lang. Naglipat ng kamay ang bag, walang perang nakita, ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Mang Delphin ay naging tensyonado na para bang may pagsisisi na hindi niya masabi. Pagkaalis ni Marco, dumating si Aling Nena na may dalang termos ng kape. Mang Delphin, bakit parang tahimik ang mga tilapia niyo ngayon? Dati ang lilikot Umiti ng bahagya si Mang Delphin. Siguro sa panahon lang, Aling. Malamig ang tubig. Ngunit malayo ang tingin ng kanyang mga mata. Sa titig na iyon, may takot na nagtatago sa likod ng kanyang kalmadong mukha. Nagpatuloy ang umaga, ngunit may kakaibang pakiramdam na nakabitin sa hangin. Ang bahagyang amoy ng kemikal ay naroon pa rin sa paligid ng pwesto, kahit na mahigpit nang nakasara ang mga balde. At mula sa araw na iyon, ang hamog sa tabi ng Laguna de Bay ay tila mas naging siksik kaysa dati, na para bang may itinatagong hindi pa handang ibunyag. Si Kuya Cardo ay nakatayo pa rin sa malayo, nakatingin sa pwesto ng tilapia na mukhang ordinaryo lang, ngunit sa kanyang puso, alam niyang may mali sa likod ng asul na balde na iyon. 3 araw ang lumipas mula ng maulap na umagang iyon. Nagsimula nang magbulungan ang mga tao tuwing dumadaan sa harap ng pwesto ni Mang Delphin Reyes. May nagsasabing nagbebenta na raw siya ng bagong uri ng tilapia, mas malaki at may kakaibang kintab. Mayroon ding nagsasabing amoy metal daw ang kanyang mga isda, ngunit walang sinuman ang nangahas magtanong ng direkta. Nang umagang iyon, makulimlim ang langit, tinatakpan ng hamog mula sa Laguna de Bay ang kalahati ng palengke. Sa gitna ng ingay ng mga nagtitinda, lumitaw si Ginang Elena Cruz, ang may-ari ng isang sikat na kainan sa tabi ng pangunahing kalsada. Magiliw siyang umiti, may dalang basket na yanto. Mang Delphin, sariwa pa ba ang mga tilapia? Narinig ko may special order daw kayo galing pa sa ibang bayan, tanong niya. Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa kamay ni Mang Delphin na sumasalok ng tubig. Tinitigan niya si Ginang Elena ng ilang segundo na para bang may tinitimbang. Ah, opo, Ginang. Mayroon pong kaunting espesyal na tilapia, pero hindi po para sa lahat. Pwede ko bang subukan? Baka sakaling bagay sa menu ng kainan ko. Sandaling katahimikan. Huminga ng malalim si Mang Delphin at tumango. Sige po, pero pakiusap, wag niyo pong sasabihin kahit kanino. Naglakad siya patungo sa likod ng pwesto, binuksan ang isang itim na tela na nakatakip sa isang malaking balde. Mula roon, itinaas niya ang ilang tilapia na mas mataba at may kulay pila. Dahan-dahan ang kanyang kilos, maingat, na para bang may hinahawakang marupok. Nagbayad si Ginang Elena at umalis, hindi napansin ang nag-aalalang tingin ni Mang Delphin na sumusunod sa kanyang mga hakbang hanggang sa mawala siya sa dulo ng eskinita. Sa kanyang kainan, maalinsangan ang hangin ang tanghali. Inihanda ni Ginang Elena ang mga isda sa ibabaw ng mesang kahoy. Ngunit nang hihiwain na niya ang isang isda, huminto ang kutsilyo sa kanyang kamay. Mayroong isang manipis na linya ng tahi sa ilalim ng tiyan ng tilapia. Pulido ang tahi, parang galing sa operasyon. Kumunot ang kanyang noo. Kakaiba.
Sino naman ang mananahi ng isda, bulong niya. Maingat niyang hiniwa ang bahaging iyon. Mula sa loob ng tiyan ng isda, lumabas ang isang maliit na supot na plastik, binalutan ng itim na tape. Agad na nanginig ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ng bahagya ang dulo nito. Sa loob, may nakitang piraso ng papel na may mga numero at letra. Walang amoy bulok, ngunit may matapang na amoy kemikal. Diyos ko, bulong niya. Dali-dali niyang tinawag ang kanyang asawa. Sinuri nila ang iba pang isda. 1, 2, 3. Lahat ay pareho. May mga supot sa loob ng tiyan. Tiningnan siya ng kanyang asawa nang may takot. Kailangan nating i-report ito kay Kapitan Sandoval ngayon din. Ilang oras lang ang lumipas, kumalat na ang balita sa buong palengke. May laman daw na pakete ang tilapia ni Mang Delfin, bulong ng isang nagtitinda ng gulay. Baka para magpuslit ng kung ano, sagot naman ng isa pa. Sa isang iglap, naging tensyonado ang palengke. Kumonti ang mga mamimili. Ang mga tindero ay nagmamasid ng may pag-iingat sa pwesto ng tilapia na ngayon ay tahimik na. Samantala, si Kuya Cardo ay nakatayo malapit sa likurang pinto ng palengke, pinagmamasdan si Mang Delfin mula sa malayo. Ang matandang lalaki ay tila balisa, patuloy na nakatingin sa direksyon ng pangunahing kalsada, na para bang may hinihintay. Pagkatapos, walang imik, isinara niya ang kanyang pwesto ng mas maaga kaysa dati. Pagkaalis ni Mang Delfin, dahan-dahang lumapit si Kuya Cardo. Sa ilalim ng mesang kahoy, nakita niya ang isang sanaw ng tubig na may halong kulay abong bula. Yumuko siya, hinawakan ito ng bahagya gamit ang daliri. Matalas ang amoy at parang nakakapaso sa balat. Hindi ito ordinaryong tubig, bulong niya. Nang tatayo na sana siya, mula sa malayo ay narinig ang malakas na sirena ng patron ng pulis. 2 opisyal ang mabilis na naglakad patungo sa direksyon ng pwesto ng tilapia. Kasunod si Kapitan Jose, Pepe, Sandoval, ang kapitan ng barangay at tagapangasiwa ng palengke. Seryoso ang kanyang mukha. Nasaan si Mang Delfin? Tanong niya ng matigas. Kaalis lang po, Kap, sagot ni Cardo. Tinitigan ni Kapitan Sandoval ang pwesto ng matagal, pagkatapos ay nagsalita, isara ang lugar na ito. Huwag ninyong hayaang mailumapit. Isang dilaw na police line ang ikinabit sa paligid ng bakanting pwesto. Ang mga tindero ay nakatayo sa malayo, nagbubulungan sa gitna ng hamog na muling bumababa. Ang malalaking balde ay naroon pa rin, ang ilan ay nakataob, ang tubig ay tumatapon sa sahig at bumubuo ng maliliit na agos patungo sa kanal. Ang amoy kemikal ay nananatili pa rin sa hangin, ang parehong amoy noong araw na unang nabuksan ang lihim. At sa likod ng manipis na hamog na bumabalot sa palengke ng binangonan ng hapong iyon, hindi na nakita ang anino ni Mang Delfin Reyes, na para bang nilamon na siya ng lawa. Kinabukasan, hindi pangkaraniwan ang katahimikan sa palengke ng binangonan. Tinatakpan ng hamog ang kalahati ng lugar na para bang ayaw umalis. Sa kanlurang bahagi, ang pwesto ni Mang Delfin Reyes ay nag-iwan na lamang ng isang nakatagilid na mesang kahoy at mga walang lamang balde. Ang asul na plastik na pantakip ay nakarolyo sa isang sulok, tumutulo pa rin ang tubig sa sementadong sahig. Walang ingay, walang tawanan ng mga tindero, tanging amoy putik at bahagyang amoy metal ang nasa hangin. Si Kapitan Pepe Sandoval, ang tagapangasiwa ng palengke, ay nakatayo sa harap ng pwesto kasama ang 2 lokal na pulis. Seryoso ang kanyang mukha. Hindi siya umuwi kagabi. Bakante rin ang bahay niya, ulat ng isang opisyal. Dahan-dahang tumango si Kapitan Sandoval. Suriin natin ang lahat. Huwag mag-iwan ng kahit anong sulok. Tumulong si Kuya Cardo. Kahit nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay, inangat niya ang telang sako na nakatakip sa ilalim ng mesa. Nang mayangat ito, biglang lumamig ang hangin. Sa ilalim, may isang maliit na bowl na kahoy, mamasa-masa at nilulumot. Puno ng putik. Tiningnan ni Cardo si Kapitan Sandoval at sabay nilang inangat ang bowl sa ibabaw ng mesa. Maingat na binuksan ng isang pulis ang takip nito. Agad na sumingaw ang matapang na amoy, pinaghalong kemikal at bulok na isda. Sa loob, nakahanay ang ilang maliliit na supot na plastik na binalutan ng itim na tape, katulad ng mga natagpuan ni Ginang Elena kahapon. Sa kanang bahagi, may isang lumang kwaderno. Basa ang mga papel nito ngunit nababasa pa rin.
Kinuha ito ni Kapitan Sandoval. Ang unang pahina ay puno ng mga pangalan at petsa. Sa ilalim ng bawat tala, may 2 letrang paulit-ulit na nakasulat, Asef. Kumunot ang noo ni Kapitan Sandoval. Sino itong Shes? Bulong niya. Lumapit ang isang pulis. Maaaring supplier, cap o code ng nagpapadala. Hindi sumagot si Kapitan Sandoval. Patuloy niyang binalik-balikan ang mga pahina. Lahat ay nagtatala ng pagpapadala ng isda sa iba't ibang palengke sa paligid ng Laguna de Bay, Calamba, Santa Cruz, Pila. Samantala, napansin ni Cardo ang isang malaking balde sa sulok ng pwesto. Malabo at kulay abo ang tubig sa loob nito. Kumuha siya ng isang pirasong kahoy at dahan-dahang hinalo. Mula sa ilalim ng balde, lumitaw ang isang piraso ng malinaw na plastik na may tatak ng isang pabrika ng kemikal mula sa Maynila. Kap! Tingnan niyo po ito, sabi niya ng mabilis. Tumingin si Kapitan Sandoval at agad na tumigas ang kanyang ekspresyon. Balot ng kemikal, bulong niya. Totoo nga. Hindi lang isda ang mga ito. Agad na kumuha ng litrato ang mga pulis at itinala ang mga ebidensya. Ang mga tao sa paligid ng palengke ay nanonood mula sa malayo, ang kanilang mga mukha ay pinaghalong pag-usisa at takot. Ibig sabihin, nagbebenta siya ng isdang mailason, bulong ng isang ginang. O nagpupuslit ng ipinagbabawal na gamit, dugtong ng isa pa. Tumingin si Kapitan Sandoval sa paligid na may malungkot na tingin. Kilala niya si Mang Delfin ng higit sa 10 taon, isang simpleng tindero, masipag, at laging tumatanggi sa suhol. Ngunit hindi maikakaila ang mga ebidensya sa kanyang harapan. Kung sangkot nga siya, siguradong may malaking dahilan, sabi niya ng mahina. Habang papalubog ang araw, muling bumaba ang hamog, tinatakpan ang bahagi ng palengke. Habang ikinakabit ang dilaw na police line sa paligid ng pwesto, dahan-dahang naglakad si Kapitan Sandoval patungo sa pampang ng lawa. Mula roon, payapa ang tubig, sinasalamin ang kulay kahel na liwanag ng hapon. Ngunit sa likod ng kapayapaan na iyon, umiikot ang kanyang isipan. Naalala niya ang isang lumang chismis tungkol sa ikooperatiba ng mangingisda ng lawa, isang proyektong palaisdaan na nabigo at isinara noong 2014 na. Isa sa mga nagtatag nito ay si Ricardo Mechas, isang dalubhasa sa fish feed mula sa Maynila. Ang kanyang inisyal, Hefe. Pumikit sandali si Kapitan Sandoval. Ang mga piraso ng nakaraan na akala niya ay nakabaon na ay muling lumitaw. Siya mismo ang pumirma sa permit ng kooperatibang iyon maraming taon na ang nakalipas, naniniwalang ito ay isang malinis na proyekto. At ngayon, may gumagamit muli ng network na iyon. Habang isinasara ng mga opisyal ang bowl at isinasakay sa kanilang sasakyan, may isa pang bagay na natagpuan si Kuya Cardo sa ilalim ng pinakamalaking balde, isang lumang litrato na bahagyang basa. Ibinigay niya ito kay Kapitan Sandoval. Sa litrato, may 3 lalaking nakatayo sa harap ng isang palaisdaan na may malabong sulat sa likuran, Kooperatiba ng Mangingisda, 2014 na. Ang isa sa kanila ay malinaw na si Mang Delfin Reyes. Hindi kilala ang 2 pa. Matagal na tinitigan ni Kapitan Sandoval ang litrato. Bumigat ang kanyang dibdib. Kilala ko ang nasa gitna, sabi niya ng mahina. Si Ricardo Mechas. Tumingin siya sa direksyon ng lawa. Kung totoong ang buhay pa siya, ibig sabihin hindi pa ito tapos. Isinara ng opisyal ang likuran ng sasakyan at pinaandar ang makina. Nagsimula nang marinig ang huni ng mga kuliglig. Dahan-dahang umakyat ang hamog mula sa tubig, binabalot ang palengke na ngayon ay madilim at malamig na. Ang lumang pwesto ay naiwang bakante, tanging mga sanaw ng tubig at ang bahagyang amoy kemikal na hindi nawawala. At sa gitna ng hamog ng gabi, isang bagay ang malinaw para kay Kapitan Pepe Sandoval. Hindi lamang ito kaso ng isda, kundi simula ng isang bagay na mas malaki pa. Nang hapong iyon, makulimlim ang langit sa binangonan. Malamig ang ihip ng hangin mula sa Laguna de Bay, dala ang amoy ng putik at halumigmig. Huminto ang sasakyan ng pulis sa harap ng inuupahang bahay ni Mang Delfin Reyes, hindi kalayuan sa Pampang. Tahimik ang bahay na yari sa kahoy, natutuklap na ang pintura at nakatagilid na ang bakod na kawayan. Bumaba si Kapitan Pepe Sandoval mula sa sasakyan, kasama ang 2 pulis at si Kuya Cardo. Sa labas ng bakod,
Ilang residente ang nakatayo at nagbubulungan, ang kanilang mga mukha ay pinaghalong takot at pag-usisa. May ball daw sa loob, Kap, sabi ng isang ginang sa mababang tono. Tumango lamang si Kapitan Sandoval at pumasok. Pagbukas ng pinto, sumalubong agad ang maalinsangang hangin. Umuugong ang sahig na tabla sa ilalim ng kanilang mga yapak. Sa maliit na mesa, mayroon pa ring tasa ng kape na kalahati na lang ang laman, malamig na. Para bang kakaalis lang ilang oras ang nakalipas. Nagmamadali siyang umalis, bulong ni Kapitan Sandoval. Naghiwa-hiwalay ang mga pulis upang suriin ang bawat silid. Madilim ang kusina, tanging sinag ng liwanag mula sa maliit na bintana ang nagbibigay ilaw. Sa isang sulok, sa pagitan ng mga lumang balde at lambat, sumigaw ang isang opisyal, Kap, dito po. May nakita kami. Agad silang lumapit. Doon, sa ilalim ng isang basang sako, nakatayo ang isang malaking bowl na kahoy na may makapal na kandado. Ang amoy ng barnis at kemikal ay sumisingaw mula sa mga siwang nito. Buksan ninyo, dahan-dahan, utos ni Kapitan Sandoval. Pinutol ng opisyal ang kandado gamit ang isang bakal na pamutol. Ang tunog ng metal ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Itinaas ang takip ng bowl at biglang lumamig ang hangin sa silid. Sa loob, nakahanay ang dose-dosenang maliliit na pakete na kulay itim, binalot ng maayos. Sa ibabaw, may isang malaking papel, isang mapa ng mga lugar sa paligid ng Laguna de Bay. Inilatag ni Kapitan Sandoval ang mapa sa mesa. Ilang tuldok sa Binangonan, Calamba, at Santa Cruz ang may bilog na pulang tinta. Sa sulok ng mapa, may sulat kamay, Ruta Kanluran, Seth. Lumunok ng laway si Kuya Cardo. Ito pala ang network ng pagpapadala nila. Tumango ng dahan-dahan si Kapitan Sandoval. At ang isem ay hindi pangalan ng lugar. Sa ilalim ng mga pakete, natagpuan nila ang isang lumang litrato na kupas na. Tatlong lalaki ang nakatayo sa harap ng isang malaking palaisdaan na may nakasulat na Ikooperatiba ng Mangingisda ng Lawa, 2014 na. Isa sa kanila, malinaw, si Mang Delphin. Ang dalawa pa ay hindi kilala. Sa likod ng litrato, may nakasulat, huwag kalimutan ang ating pangako. Tinitigan ni Kapitan Sandoval ang litrato ng matagal. Nanigas ang kanyang mukha. Kilala ko ang isa rito, sabi niya ng mahina. Ang nasa kaliwa, si Ricardo Mechas. Dati siyang eksperto sa fish feed mula sa Maynila. Nawala siya matapos isara ang kooperatibang iyon. Nagkatinginan ang mga pulis. Kaya pala Sen ang inisyal sa mga tala. Siya pala iyon, sagot ni Kapitan Sandoval. At mukhang nagtatrabaho si Mang Delphin para sa kanya. Nakakita ang isang opisyal ng isang folder sa ilalim ng mesa. Naglalaman ito ng mga talaan ng pagpapadala ng kemikal. Lahat ay may parehong pirma. Mayroon ding ilang resibo ng pagpapadala sa pamamagitan ng isang maliit na daungan sa talim. Lahat ay may petsa mula noong nakaraang taon. Nagsimulang marinig ang patak ng ulan sa labas, tumatama sa bubong na yero. Sa gitna ng tunog ng ulan, tahimik na nakaupo si Kapitan Sandoval sa isang silya. Tinititigan ang litrato ngayon ay basa na. Akala ko patay na ang kooperatibang iyon, 11 taon na ang nakalipas, bulong niya. Nagbago lang pala ng anyo. Tiningnan siya ni Kuya Cardo ng may pag-aalala. Kap, kung ganoon, nasaan na po si Mang Delphin ngayon? Huminga ng malalim si Kapitan Sandoval. Hindi ko alam. Pero hindi siya nag-iisa. Baka may iba pang nagbabantay sa dati nilang lugar. Dating lugar. Tiningnan muli ni Kapitan Sandoval ang mapa, itinuro ang isa sa mga pulang bilog sa gilid ng lawa, ang dating lokasyon ng kooperatiba sa Barangay Talim. Kung may natitira pa, siguradong naroon. Nagsimulang ilagay ng mga opisyal ang mga ebidensya sa mga plastik na kahon. Sa labas, lalong lumakas ang ulan, tinatakpan ang tunog ng kanilang mga hakbang. Ang liwanag ng dapit hapon ay pumasok mula sa bintana, nagre-reflect ng kulay kahel sa dingding na kahoy. Bago umalis, muling tiningnan ni Kapitan Sandoval ang silid. Sa hangin, mayroon pa ring bahagyang amoy ng kemikal na maihalong malamig na kape, isang amoy na ngayon ay parang bakas na nakaraang ayaw maglaho. Tumingin siya sa direksyon ng Laguna de Bay sa malayo. Ang ibabaw nito ay maalon dahil sa ulan.
Bukas ng umaga, pupunta tayo sa talim, sabi niya ng mahina. Doon nagsimula ang lahat, at baka doon din magtatapos ang lihim na ito. Kinabukasan, nababalot ng makapal na hamog ang kalangitan ng binangonan. Dahan-dahang umusad ang sasakyan ng pulis na minamaneho ni Kapitan Pepe Sandoval sa mabatong daan patungo sa Barangay Talim, isang lugar na dating kilala bilang sentro ng kooperatiba ng mangingisda ng Lawa. Sa loob ng sasakyan, kasama niya ang dalawang pulis at si Kuya Cardo. Seryoso ang kanilang mga mukha habang nakatingin sa labas ng bintanang maihamog. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang tarangkahan, biglang nagbago ang paligid. Matataas na damo ang tumatakip sa daan. Ang tabla na may nakasulat na Kooperatiba ng Mangingisda ay nakatagilid at halos matumba na. Sa likod nito, isang malaking palaisdaan ang mukhang kulay berdeng madilim, malabo ang tubig at mabaho. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa na maihalong putik. Parang sementeryo na ang lugar na ito, bulong ni Kuya Cardo. Tumingin sa paligid si Kapitan Sandoval. Pero may pumupunta pa rin dito. Tingnan niyo ang damo sa harap ng bodega, bago pa lang natapakan. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa pangunahing gusali. Puno ng lumot ang mga dingding, basag ang mga bintana, at umugong ang pintong kahoy ng buksan ito. Sa loob, maalinsangan at mabigat ang hangin. May mga estanting nakasandal sa dingding, ang ilan ay mailaman pang mga walang lamang sako ng fish feed. Sa sahig, may mga bakas ng sapatos na bago pa. Kadarating lang niya rito, sabi ng isang pulis. Lumuhod si Kapitan Sandoval, pinagmasdan ang bakas. Malaki ang sukat. Papunta sa likod ng palaisdaan. Sundan natin. Dumaan sila sa isang makipot na pasilyo at lumabas sa lugar ng palaisdaan. Tahimik ang tubig, ngunit sa ibabaw nito, may lumalabas na maliliit na bula na para bang may gumagalaw sa ilalim ng putik. Ibinaba ng isang pulis ang isang metal na pamalo upang sukatin ang lalim. Malalim, Kap. At parang hinukay ang gitna. Kumunot ang noo ni Kapitan Sandoval. Para saan ang paghukay sa ilalim ng palaisdaan? Biglang tumunog ang metal detector sa kamay ng opisyal. Bip 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 bip, palakas ng palakas. Lahat ay napatingin. May bagay sa ilalim, sigaw ng opisyal. Inihanda nila ang isang bakal na lubid at kawit, dahan-dahang ibinaba sa tubig. Lumitaw ang maliliit na alon pagkatapos ay humigpit ang lubid. Sa buong lakas, sabay-sabay silang humila. Nagkagulo ang putik at ang tubig na kulay kape ay tumalsik sa paligid. Dahan-dahang lumitaw ang isang malaking bowl na bakal, kinakalawang na sa mga gilid ngunit mahigpit pa ring nakakandado. Ang tunog ng mabigat na metal na kumikiskis sa bato ay nagpanginig sa hangin. Isa na namang bowl, bulong ni Kuya Cardo na may maputlang mukha. Tiningnan siya ni Kapitan Sandoval ng matalim. Bawat bowl ay may bagong lihim na itinatago. Nilinis ng mga opisyal ang putik sa ibabaw nito. Sa gilid ng bowl, may dalawang letrang nakaukit, SF. Tahimik na tumayo si Kapitan Sandoval ng ilang segundo. Madilim ang kanyang mga mata. Walang duda, ito ay kay Ricardo Meches. Hinila nila ang bowl patungo sa pampang. Lumakas ang ihip ng hangin, nagpatunog sa mga kawayan sa paligid. Dahan-dahang bumaba ang hamog. Buksan ngayon, utos ni Kapitan Sandoval. Ang tunog ng lagari na pumuputol sa kandado ay umalinggaw sa gitna ng hamog. Nang mabuksan ang takip, sumingaw ang matapang na amoy ng lumang metal at kemikal. Sa loob ng bowl, nakahanay ang makakapal na kwaderno, ilang maliliit na bote na mailamang asul na likido, at isang folder na may mga ulat ng distribusyon. Kinuha ni Kapitan Sandoval ang isa sa mga kwaderno. Sa unang pahina, may sulat kamay na nakasulat, distribusyon, Ruta Kanluran, Talim, Binangonan, Calamba, Santa Cruz. Sa bawat linya, parehong maliit na pirma ang nasa dulo. Buhay pa siya, sabi ni Kapitan Sandoval ng mahina. At ikinakalat niya ang network na ito sa buong Laguna. Habang abala ang lahat sa pagtatala, may napansin si Kuya Cardo sa ilalim ng bowl, isang maliit na supot na plastik. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, may isang bagong litrato. Nakatayo si Mang Delfin sa tabi ng isang lalaking may salamin. Si Ricardo Meches. Sa likuran nila, isang pickup na puno ng mga balde ng tilapia.
Sa sulok ng litrato, may petsa, Marso 2023. Matagal na tinitigan ni Kapitan Sandoval ang litrato. Nanikip ang kanyang dibdib. Nagkikita pa sila noong nakaraang taon. Ibig sabihin, hindi biktima si Mang Delphin, tanong ni Kuya Cardo. Hindi, sagot ni Kapitan Sandoval ng malamig. Bahagi siya nito hanggang sa huli. Sa ilalim ng mga libro, natagpuan nila ang isang metal na silindro na may selyo. Nakaukit dito ang mga salitang KIDI Serye 2, Emergency. Lahat ay natahimik. Kumapal ang hamog. Ang tunog ng tumutulong tubig mula sa palaisdaan ay parang bulong. Dalhin natin ito sa laboratorio sa Antipolo, sabi ni Kapitan Sandoval. Hindi pa tapos ang lihim na ito. Umalis sila sa lugar ng tahimik. Sa likuran, muling nanahimik ang lumang palaisdaan, tanging maliliit na alon sa ibabaw nito ang tila nagsasabing may buhay pa sa ilalim. Nang gabing iyon, basa ang daan patungong Antipolo dahil sa ulan. Mabilis na tumakbo ang sasakyan ng pulis, dala ang bowl na bakal at ang metal na tubo na KIDI Serye 2 mula sa talim. Sa loob ng sasakyan, tahimik na nakaupo si Kapitan Pepe Sandoval. Nakatutok ang kanyang mga mata sa kulay abong tubo na nasa kandungan ng isang opisyal. Sa tuwing umuuga ang sasakyan, may maririnig na mahinang tunog ng metal na para bang maihininga pa ang bagay na iyon. Pagdating nila sa isang pribadong laboratorio sa Antipolo, malamig at tahimik ang hangin sa loob. Makakapal na sementadong dingding, puting ilaw mula sa mga nyon. Isang babaeng mananaliksik ang sumalubong sa kanila, si Ilse. Isabela Isaac Reyes, isang environmental chemist mula sa Universidad ng Pilipinas na dati nang tumulong sa pagsisiyasat sa mga kaso ng polusyon sa Laguna de Bay. Ito ba ang tubo na nahanap ninyo? Tanong niya ng mahina, tinititigan ang label na KIDI Serye 2. Tumango si Kapitan Sandoval. Hindi namin alam ang laman, pero lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang pangalan, Ricardo Mechas. Maingat na sinuri ni Ilse Reyes ang selyo ng tubo. Sa ilalim, may maliit na code na kumukupas na Aquagro Biocatalyst. Kumunot ang kanyang noo. Ang code na ito ay ginamit noon para sa isang proyekto ng pagpapaunlad ng hormone ng isda, pero ipinagbawal ang produktong ito mula noong 2015 dahil nagdudulot ito ng matinding polusyon. Naging tensyonado ang silid. Tiningnan siya ni Kapitan Sandoval ng matalim. Kaya ito ay isang mapanganib na kemikal. Higit pa riyan, sagot ni Ilse Reyes. Kung ito ay bagong bersyon ng Aquagro, gumagawa sila ng isang second-generation formula. Ang ibig sabihin ng Aquagro. Ang Serye 2 ay ang pangalawang bersyon ni Ricardo Mechas. Dahan-dahang binuksan ng mga tauhan ang tubo sa ilalim ng isang protektadong salamin. Isang mahinang sitsit ang narinig, pagkatapos ay isang manipis na asul na singaw ang lumabas. Sa loob, may 3 maliliit na bote na naglalaman ng matingkad na asul na likido, na tila gumagalaw pa. Sumingaw ang amoy ng metal at ammonia. Kumuha si Ilse Reyes ng isang maliit na sample, ipinatak ito sa malinaw na tubig sa isang lalagyan. Sa loob lang ng ilang segundo, nagbago ang kulay ng tubig at naging kulay berdeng abo, at mailumitaw na maliliit na bula. Napakabilis ng reaksyon, bulong ni Ilse Reyes. Ito ay isang sintetikong materyal na idinisenyo upang pabilisin ang paglaki ng mga organismo. Kung ilalagay ito sa isang palaisdaan, doble ang laki ng isda sa loob ng isang linggo. Pero pagkatapos noon, magiging lason ang tubig. Sino mang humawak nito ng walang proteksyon ay maaaring malason. Huminga ng malalim si Kapitan Sandoval. Kaya ito pala ang layunin nila. Magbenta ng tilapia na may mapanganib na kemikal para sa mabilis na kita. Tumango si Ilse Reyes. At si Mang Delphin ay malamang isa lamang sa maraming taong ginamit ng network ni IFES para maipamahagi ang produktong ito ng palihim sa mga palengke. Lumapit ang isang opisyal. Kap, nakakita rin kami ng isang file sa isang flash drive na nasa loob ng kwaderno. Mayroong digital na mapa at listahan ng iba pang mga palengke sa paligid ng Laguna de Bay. Agad na tumingin si Kapitan Sandoval sa monitor. Nang buksan ang file,
Kumalat ang mga pulang tuldok sa halos buong rehiyon, Binangonan, Calamba, Santa Cruz, Pila, hanggang sa mga bayan sa Batangas. Ito ang buong network ng distribusyon, sabi ni Kapitan Sandoval ng mahina. Hindi ito maliit na negosyo. Itinuro ni EUC Reyes ang isa pang file na may markang Proyekto Negatibo 03 Draft. Nang buksan ito, lumitaw ang isang dokumento na naglalaman ng isang bagong formula at mga salita. Tagumpay ang bersyon Negatibo 02 ni Ricardo Mechas. Ang susunod na distribusyon ay magsisimula sa Marso 2024. Gamitin ang network ni Delphine at Leo para sa market test. Ang pangalang iyon ay nagpatigil kay Kapitan Sandoval. Leo Santos. Ang pangatlong lalaki sa litrato ng kooperatiba. Ibig sabihin, may isa pa siyang kasama na aktibo, sabi niya. Nanahimik ang buong silid, tanging tunog ng tumutulong tubig mula sa isang tubo ang umalingaungaw. Isinara ni EUC Reyes ang file, tinitigan si Kapitan Sandoval ng may seryosong mukha. Kung buhay pa si Leo, ibig sabihin hindi pa tapos si Ricardo. Naghahanda sila ng mas malaki pa. Tinitigan ni Kapitan Sandoval ang tubo ng Negatibo 02 sa likod ng salamin. Ang asul na likido ay tila dahan-dahang umiikot, nagre-reflect ng kakaibang liwanag. Simula ngayong gabi, lahat ng pinto ng distribusyon sa paligid ng Laguna ay kailangang isara, sabi niya ng may diin. At bukas, hahabulin natin si Leo Santos. Tiningnan siya ni EUC Reyes nang may pag-aalala. Kap, kung malaman ni Leo na natuklasan na natin ito, hindi sila mananahimik. Tumango si Kapitan Sandoval. Alam ko. Pero hanggat nandito pa ang chemical na ito, ang Laguna de Bay ay hindi na isang payapang lugar. Sa labas ng laboratorio, malakas pa rin ang ulan. Sa loob ng silid, ang tubo ng Negatibo 02 ay nanatiling nakatayo sa ilalim ng puting ilaw, na para bang naghihintay ng pagkakataon upang magbunyag ng mas madilim pang lihim. Sumisikat pa lang ang araw sa ibabaw ng Laguna de Bay nang umalis ang grupo mula sa Antipolo. Ang hamog ay mababa pa rin, tinatakpan ang kalahati ng tanawin. Sa harap ng sasakyan, hawak ni Kapitan Pepe Sandoval ang lumang litrato ng kooperatiba, seryoso ang kanyang mukha. Sa tabi niya, sinusuri ni Kuya Cardo ang digital na mapa mula sa flash drive. Ang huling delivery ng Negatibo 02 ay sa bayan ng Lumban, sabi ni Cardo. Nakasulat dito ang pangalan ng tatanggap, Leo Santos. Tumango si Kapitan Sandoval. Kung nandoon pa siya, kailangan nating kumilos bago pa lumabas ang bagong supply. Halos 2 oras ang biyahe. Ang daan ay pababa at paliko-liko, napapaligiran ng mga puno ng pino at mga bangin. Pagdating nila sa bayan, kakaiba ang pakiramdam. Sarado ang mga bahay na kahoy, at ang hangin ay puno ng amoy putik at fish feed. Walang ingay ng mga batang naglalaro, tanging ugong ng isang water pump mula sa malayo. Huminto sila sa harap ng isang lumang bodega sa tabi ng lawa, isang malaking gusali na kinakalawang na ang bubong at nababalutan ng mga damo. Sa harap, may malabong nakasulat, Sentro ng Palaisdaan. Tinitigan ito ni Kapitan Sandoval ng matagal. Ibang pangalan, pero parehong estilo ng lumang kooperatiba. Inihanda ng mga pulis ang kanilang mga armas. Nakakadena ang pinto ng bodega. Sumenya si Kapitan Sandoval at pinutol ng isang opisyal ang kadena. Ang tunog nito ay umalinggaw sa buong lawa. Dahan-dahan silang pumasok. Sa loob, sumalubong agad ang matapang na amoy kemikal. Hale-hilerang malalaking plastik na balde na may lamang berdeng tubig ang pumuno sa silid. Ilang tilapia ang mabagal na lumalangoy, ang kanilang mga kaliskis ay kumikinang na may bahid ng asul. Sa isang mahabang mesa, nagkalat ang mga bote at mga papel ng talaan. Kap, parehong-pareho ito sa formula ng Serye 2, bulong ni Cardo. Lumapit si Kapitan Sandoval sa isang mesa sa sulok. Doon, may isang itim na sombrero at sa ilalim nito, isang litrato ng pamilya na sunog ang kalahati. Malinaw ang mukha sa litrato, si Leo Santos, kasama ang isang lalaking may hawak na folder na may logo ng TS Project. Narito nga siya, bulong ni Kapitan Sandoval. Biglang may narinig na ugong ng motor mula sa labas. Isang maliit na bangka ang papalapit sa daungan.
Mula rito, isang matangkad na lalaki na may suot na jacket na kulay kape ang tumalon pababa, may dalang malaking bag. Mabilis siyang naglakad patungo sa bodega. Sumenya si Kapitan Sandoval na manahimik. Nagtago ang grupo sa likod ng mga balde. Pagbukas ng pinto, isang malalim na boses ang narinig. Dumating na ang kargamento. Sabi ni Ricardo, ito na ang huling batch. Silvio Santos. Kalmado ang kanyang boses, ngunit may tensyon sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang bag sa mesa, binuksan ito, at ipinakita ang ilang metal na tubo na katulad ng -02. Lumabas si Kapitan Sandoval mula sa pinagtataguan. Leo Santos, huwag kang gagalaw. Sigaw niya. Nagulat si Leo, namutla ang kanyang mukha. Kapitan Sandoval. Ngumiti siya ng mapait. Hindi ka na dapat nakikialam dito. Hindi mo na ito problema. Ito mismo ang problema ko, sagot ni Kapitan Sandoval ng malamig. Nilalason mo ang lawa na nagpapakain sa libo-libong tao. Tumawa ng mahina si Leo. Akala mo gusto ko ito. Si Ricardo ang nagsimula ng lahat. Tinatapos ko lang ang trabaho niya. At nasaan si Ricardo ngayon? Malayo na siya sa abot mo, Kapitan. Pero maniwala ka, simula pa lang ang lawang ito. Bago pa makalapit si Kapitan Sandoval, pinindot ni Leo ang isang maliit na butones sa gilid ng mesa. Isang maliit na pagsabog ang narinig at otomatikong bumukas ang likurang pinto ng bodega. Kumalat ang usok ng kemikal, nakakasakal. Tumakbo si Leo patungo sa daungan at tumalon sa bangka. Nagpaputok ng babala ang mga pulis, tumama ang mga bala sa tubig. Tumatakas siya papuntang timog, sigaw ni Cardo. Tumakbo si Kapitan Sandoval sa pampang, hinihingal. Palayo ng palayo ang bangka ni Leo, patungo sa makapal na hamog. Ngunit sa likuran niya, ang malaking bag na mailamang mga tubo ng -02 ay nahulog sa tubig at dahan-dahang lumubog, nag-iwan ng berdeng alon sa ibabaw. Tumayo lang si Kapitan Sandoval, nakatitig sa maliliit na alon na kumakala. Nakatakas siya, bulong niya. Tiningnan ni Cardo ang tubig na nagsisimulang magbago ng kulay. Pero tingnan nyo, Kap. Nagre-react ang tubig. Ang ibabaw ng lawa ay kumikinang na may kulay asul, naglalabas ng maliliit na bula na parang kumukulo. Tiningnan ito ni Kapitan Sandoval ng may malamig na mukha. Kung kumalat ang likidong iyan, buong pampang ng Laguna de Bay ang makokontamina. Lumingon siya sa kanyang grupo, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tawagan niyo si Ilse Reyes sa Antipolo. Kailangan nating in-neutralize ito bago mahuli ang lahat. At simula ngayon, si Ricardo Matias na ang hahabulin natin. Muling bumaba ang hamog, nilamon ang bangka ni Leo na dahan-dahang nawala. Tanging ang asul na alon ang natira, isang senyales na ang panganib ay nagsisimula pa lamang. Bago maghapon, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagsabog sa bodega sa Lumban. Agad na nagtungo ang grupo ng investigador sa lokasyon kasama si Ilse. Isabela Reyes, dala ang mga kagamitan para sa isang emergency na laboratorio. Pagdating nila sa daungan, nagbago na ang kulay ng tubig ng Laguna de Bay. Ang ilang bahagi nito ay may kakaibang kinang na asul. Ang hangin ay may matapang na amoy na parang sunog na metal. Tinitigan ni Kapitan Pepe Sandoval ang payapa, ngunit mapanganib na lawa. Iyan ang epekto ng -02, sabi niya. Tumango si Ilse Reyes, seryoso ang kanyang mukha. Kailangan nating itigil ang reaksyon bago ito lumawak. Kung humalo ang kemikal na ito sa pangunahing agos, maaaring mamatay ang buong ekosistem ng lawa sa loob ng 1 linggo. Nagtayo sila ng isang maliit na poste sa pampang. Inihanda ni Ilse Reyes ang kanyang mga kagamitan para sukatin ang antas ng kemikal, habang si Kuya Cardo at 2 pulis ay nagbaba ng isang maliit na bangka. Sa screen ng monitor, naging pula ang indicator. Mabilis na tumataas ang konsentrasyon ng lason. May aktibong catalyst na lumalabas mula sa mga tubo, sabi ni Ilse Reyes. Huminga ng malalim si Kapitan Sandoval. Ibig sabihin, tumatagas ang mga nahulog na tubo. Tama. Pero maaari pa nating in-neutralize kung mahahanap natin ang sentro ng reaksyon.
Walang pag-aalinlangan, tumalon si Kapitan Sandoval sa bangka. Sasama ako. Tiningnan siya ni Ilse Reyes nang may pag-aalala. Kap, delikado iyan. Maaaring makasira ng baga ang singaw. Sumagot lang si Kapitan Sandoval, kung mananahimik lang ako, hindi lang baga ko ang masisira, kundi ang buong lawa na ito. Umusad ang bangka patungo sa gitna ng tubig. Muling bumaba ang hamog, nilalamon ang tunog ng makina. Sinundan nila ang direksyon ng asul na alon hanggang sa isang punto, kung saan malalaking bula ang lumalabas. Nagpatak ng isang solusyon si Ilse Reyes sa tubig. Agad itong naging kulay ube. Dito ang sentro, sabi niya ng mabilis. Kailangan nating ibaba ang neutralizer. Binuksan ni Cardo ang isang maliit na drum na naglalaman ng isang enzyme-based na panlinis mula sa laboratorio. Maingat nilang ibinuhos ito sa lawa. Isang mahinang sitsit ang narinig at dahan-dahang huminto ang mga bula. Ngunit ilang sandali lang, may lumitaw mula sa ilalim, isang malaking metal na bag na babalutan pa ng putik. Nakilala ito ni Kapitan Sandoval. Iyan ang bag ni Leo. Hinila nila ito papunta sa bangka. Nang buksan, sa loob ay may ilang reserbang tubo ng EF negatibo 02 at isang folder na may mga sulat kamay. Mabilis na binuksan ni Kapitan Sandoval ang mga papel. Sa unang pahina, nakasulat, susunod na delivery, idadaan sa tubig. Coordinate 2,744, timog ng talim. Si Ricardo mismo ang darating. Nagulat si Ilse Reyes. Pupunta siya sa talim bukas ng umaga. Tinitigan ni Kapitan Sandoval ang hamog sa kanilang paligid. Ibig sabihin, hindi pa ito tapos. Matapos tiyakin na nagsisimula ng luminaw ang tubig, bumalik sila sa Pampang. Isinara na ng ibang mga opisyal ang lugar. Sa gilid ng daungan, ilang patay na isda ang lumulutang, ang kanilang mga kaliskis ay may maputlang kulay asul. Yumuko si Ilse Reyes, mabigat ang kanyang boses. Ito ang unang senyales ng kontaminasyon. Kung nahuli tayo ng isang oras, kalahati ng lawa ang makokontamina. Tinitigan ni Kapitan Sandoval ang malawak na lawa, nanigas ang kanyang panga. Alam na alam ni Ricardo kung paano magbanta. Hindi lang siya eksperto sa fish feed. Alam din niya ang kahinaan natin, ang tiwala. Dumilim agad sa emergency post. Walang tigil ang trabaho ng grupo. Itinatala ni Ilse Reyes ang datos habang sinusuri ni Cardo ang mga gamit. Kap, sabi niya, kung pupunta nga si Ricardo sa talim, ibig sabihin kukunin niya ang mga natitirang tubo sa laboratorio. Tumingin si Kapitan Sandoval sa labas ng bintana. Ang mga ilaw mula sa mga bangka ng mangingisda ay parang mga bituin sa ibabaw ng tubig. At hindi niya alam na hinihintay na natin siya. Tiningnan niya ang basang folder. Sa isang sulok, may karagdagang tala sa ibang sulat kamay. Kung mabigo ang ruta sa tubig, i-activate ang Phase 2, bumalik sa pinagmulan. Tinitigan ni Ilse Reyes ang sulat. Pinagmulan? Anong ibig sabihin yan? Tumingin si Kapitan Sandoval sa madilim na lawa. Barangay Talim, sagot niya. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Isang kulog ang narinig mula sa kanluran, senyales ng paparating na bagyo. Tumayo si Kapitan Sandoval, tinitigan ang kanyang grupo. Ihanda natin ang mga gamit ngayong gabi. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa timog ng talim. Kapag nagpakita si Ricardo doon, ito na ang huling pagkakataon. Hinampas ng malamig na hangin ang trapal ng poste. Sa likod ng kadiliman ng tubig na unti-unting nananahimik, hindi pa tuluyang nawawala ang kulay asul, parang isang sugat na kabubukas pa lamang. At sa isang lugar sa gitna ng hamog, marahil alam na ni Ricardo Matias na sila ay paparating. Madaling araw pa lamang, nababalot na ng madilim na ulap ang kalangitan sa talim. Malamig ang ihip ng hangin mula sa Laguna de Bay, tumatama sa mukha ng bawat isa sa daungan. Sa ilalim ng isang tent, tahimik na naghahanda sina Kapitan Pepe Sandoval, GC. Isabela Reyes at Kuya Cardo. Lahat ng komunikasyon ay nakatutok sa isang saradong frequency. Ang mga pulis ay nakakalat sa kahabaan ng Pampang. Coordinate 2,744.
Dito mismo, sabi ni Easy Reyes habang tinitingnan ang digital na mapa. Kung tama ang tala ni Leo, darating si Ricardo sa pagitan ng alas 6 at alas 7 ng umaga. Tiningnan ni Kapitan Sandoval ang kanyang relo. Alas 6:10 na. Ihanda ang bangka. Bumaba ang hamog, tinatakpan ang tanawin. Mula sa malayo, may narinig na ugong ng isang malaking bangka. Itinaas ni Kapitan Sandoval ang kanyang kamay, sumenyas na manahimik. Lahat ay yumuko, naghihintay. Dahan-dahan, mula sa likod ng hamog, lumitaw ang isang maliit na bangkang kulay abo, may 2 tao sa ibabaw. Ang isa ay nakatayo ng tuwid, may suot na mahabang jacket at malapad na sombrero. Mahirap makita ang kanyang mukha, ngunit nakilala ni Kapitan Sandoval ang kanyang tindig. Ricardo Mechas, bulong niya. Dumaong ang bangka sa isang lumang pier. Dahan-dahang bumaba si Ricardo, may dalang metal na bag. Kalmado ang kanyang mga hakbang, puno ng kumpiyansa. Tumingin siya sa paligid, pagkatapos ay huminto malapit sa mga kahon kung saan karaniwang iniimbak ang mga kemikal. Leo, tawag niya. Walang sumagot. Huminga siya ng malalim na para bang alam niyang may mali. Sa sandaling iyon, lumabas si Kapitan Sandoval mula sa likod ng isang bangka. Hindi na siya darating, Ricardo. Lumingon si Ricardo, nanliit ang kanyang mga mata. Kapitan Sandoval. Narinig ko na ang pangalan mo kay Leo. Mahilig ka pa ring makialam. Ang ginagawa mo ay hindi na pribadong bagay, sagot ni Kapitan Sandoval ng matalim. Nilalason mo ang lawa, sinisira ang kabuhayan ng libo-libong tao. Titigil na ito ngayon. Tumawa ng mahina si Ricardo. Akala mo hindi ko alam? Babalik silang lahat sa kahirapan kung wala ito. Mabagal lumaki ang tilapia at pinipigas sila ng mga midleman. Nagbibigay lang ako ng mabilis na solusyon. Isang solusyon na pumapatay, sigaw ni Easy Reyes, lumabas mula sa pinagtataguan. Halos malason ang buong lawa dahil sa negatibo 0-2 mo. Napunta ang tingin ni Ricardo kay Easy Reyes. Ang mga siyentipiko, laging moralidad ang pinag-uusapan. Akala mo ba may pakialam ang mundo sa teorya? Kita lang ang kailangan nila. Binuksan niya ang kanyang bag, ipinakita ang 3 tubo ng KID, negatibo 03 na may selyo pa. Ito ang bagong bersyon. Mas malakas, mas mabilis at hindi matutukoy. At ikaw, Kapitan, hindi mo ako mapipigilan. Itinaas ni Kapitan Sandoval ang kanyang baril. Ibaba mo ang bag, sabi niya ng malamig. Ganoon ka pa rin. Naniniwala kang maililigtas ng batas ang lahat. Dahan-dahan niyang inilapag ang bag, ngunit pinindot niya ang isang maliit na butones sa gilid ng tubo. Nagsimulang kumurap ang isang pulang ilaw. Sumigaw si UC Reyes, Cap, yan ang activation device. Umatras si Ricardo patungo sa kanyang bangka. Otomatikong bubukas ang tubo sa loob ng 5 minuto. Sapat na para makaalis ako. Binaril ni Kapitan Sandoval ang paanan ni Ricardo. Tumama ang bala sa tabla at natumba siya. Mabilis na kumilos si Ricardo upang pigilan siya. Nanlaban si Ricardo, ngunit dumating ang iba pang mga pulis at pinusasan siya. Patayin mo ang mekanismo, sigaw ni Kapitan Sandoval. Tumakbo si UC Reyes patungo sa bag. Kumikislap ng mabilis ang pulang ilaw, wala nang 2 minuto ang natitira. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatype ang kombinasyon. Siguradong may kaugnayan ito sa essay, bulong niya. Tinitigan ni Kapitan Sandoval si Ricardo na ngayon ay nakaupo na sa lupa. Ano ang code? Tiningnan siya ni Ricardo ng malamig. Gusto mong malaman? Alalahanin mo ang taon kung kailan ako pinalaya sa kooperatiba. Iyan ang sagot. Nag-isip ng mabilis si Kapitan Sandoval. 2014 na, sigaw niya. Tinip ni E.C. Reyes ang mga numero at pinindot ang enter. Huminto ang pulang ilaw. Katahimikan. Napabuntong hininga si E.C. Reyes. Tagumpay. Tinitigan ni Kapitan Sandoval si Ricardo. Tapos na ang laro mo. Yumuko si Ricardo, tumawa ng mahina. Hindi, Kapitan.
Isang bersyon lang ang napigilan ninyo. Naipadala ko na ang formula ng -03 sa ibang bansa 1 linggo na ang nakalipas. Narinig ang sirena ng mga pulis na papalapit. Lumapit si Kapitan Sandoval sa mukha ni Ricardo. Maaaring ganoon nga. Pero dito, sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman makakabalik para lasunin ang tubig na ito. Tiningnan ni Ricardo ang lawa. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi mo mapipigilan ang bagay na nagsimula ng dumaloy. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, nagsimulang humupa ang hamog. Tinitigan ni E.C. Reyes ang tubig na dahan-dahang lumilinaw. Ngunit hindi siya mapakali. Kung totoo ngang naipadala na ang datos, hindi pa tapos ang banta. Tumingin si Kapitan Sandoval sa malayo. Marahil hindi pa, pero kahit paano, ligtas ang Laguna de Bay ngayong araw. 2 linggo matapos mahuli si Ricardo Mechas, bumalik na sa normal ang hangin sa binangonan. Ang manipis na hamog ay sumasayaw pa rin sa ibabaw ng Laguna de Bay, ngunit wala nang kasamang amoy kemikal. Sa daungan, tinanggal na ang police line, at nagsimula ng maghagis muli ng lambat ang mga mangingisda. Ngunit sa likod ng katahimikan, alam ni Kapitan Pepe Sandoval na hindi pa tuluyang naghihilom ang sugat na iniwan ng kasong ito. Sa kanyang maliit na opisina sa palengke, nakatambak ang mga papeles ng investigasyon. Ang mga litrato, mga tubo ng -02 at ang mga talaan ng kooperatiba ay opisyal ng ebidensya. Pumasok si Kuya Cardo na may dalang dyaryo. Kap, balita ngayon. Lilitisin na si Ricardo sa Maynila sa susunod na linggo. Tumango si Kapitan Sandoval. Mabuti. Kailangang malaman ng mundo ang ginawa niya. Tiningnan siya ni Cardo. Pero, Kap, may isa pa pong hindi malinaw. Nasaan na po si Mang Delphine? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik sa silid. Tumingin si Kapitan Sandoval sa labas ng bintana. Ang hangin mula sa lawa ay nagdala ng mahinang tunog ng alon. Hinahanap pa siya ng grupo. Pero malamang, ayaw na niyang matagpuan. Nang hapong iyon, mag-isang nagpunta si Kapitan Sandoval sa Barangay Talim, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tinakpan na ng damo ang kalahati ng daan. Tahimik ang abandonadong gusali ng kooperatiba. Naglakad siya patungo sa palaisdaan kung saan natagpuan ang baul. Malinaw na ang tubig, sinasalamin ang asul na langit. Ngunit sa gilid, may nakita siyang isang bagay, ang lumang sombrero na laging suot ni Mang Delphine. Lumuhod siya at kinuha ito. Sa ilalim, may isang maliit na supot na plastik. Binuksan niya ito. Sa loob, isang basang papel na may nanginginig na sulat kamay. Hindi ko kailangan ng pera, Pepe. Gusto ko lang gumaling si Angel. Pasensya na. Akala ko pampalaki lang ito ng isda. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Nanikip ang dibdib ni Kapitan Sandoval. Si Angel, ang apong babae ni Mang Delphine na may sakit sa bato. Naalala niya kung paano tinanggihan ni Mang Delphine ang pautang mula sa kooperatiba dahil takot siyang hindi makabayad. Para pala sa bata, tinanggap niya ang alok ni Ricardo nang hindi alam ang panganib. Hinawakan niya ng mahigpit ang sulat. Hindi siya kriminal. Biktima siya. Dumilim na. Tumayo siya sa tabi ng palaisdaan, tinititigan ang payapang tubig. Ang hangin ay nagdala ng pamilyar na amoy ng basang lupa. Sa isang saglit, tila narinig niya ang boses ni Mang Delphine, kalmado, puno ng pagsisisi. Samantala, sa laboratorio, patuloy na sinusuri ni E.C. Reyes ang mga natitirang datos ng -03. Nang gabing iyon, natagpuan niya ang isang naka-encrypt na mensahe sa isang lumang file ni Ricardo. Kung ako'y mabigo, ipagpapatuloy ng susunod na henerasyon. Ang tubig ang mananatiling daan. Isinara niya ang laptop at isinulat ang kanyang huling ulat. Ang -02 at -03 ay ganap nang na-deactivate. Ngunit ang panganib ng muling paglitaw ng mga katulad na formula ay mananatili hanggat ipinagpapalit ng tao ang kalikasan para sa kita. Kinaumagahan, magkasamang nakatayo sina Kapitan Sandoval at E.C. Reyes sa pampang ng lawa. Dahan-dahang umangat ang hamog, ipinapakita ang tubig na muling naging asul.
Ilang bata ang nagtatakbuhan sa daungan, tumatawa habang naghahagis ng tinapay sa tubig. Sumigaw ang isa sa kanila, "Tingnan nyo, buhay na ulit ang mga tilapia." Umiti ng bahagya si Kapitan Sandoval. Sa wakas, nakahinga na ulit ang lawa. Tumango si EUC Reyes. Sana matuto na ring huminga ng tama ang mga tao. Nanatili silang nakatayo, pinakikinggan ang paghampas ng alon sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanilang mga anino ay nakikita sa ibabaw ng tubig, isang tubig na nag-ingat ng napakaraming lihim, kasalanan at pagsisisi. Tumingin si Kapitan Sandoval sa malayo. Sa kanyang isip, bumulong siya, "Magpahinga ka na, Mang Delphin. Itinago ko na ang lihim mo kasama ng tubig na ito." Dahan-dahang umihip ang hangin, dala ang amoy ng sariwang isda at kape mula sa palengke ng binangonan. Nagpatuloy muli ang buhay. Ngunit ang alaala ng tilapi ang may tahi, ang amoy kemikal, at ang mga tubo ng ilithy negatibo 02 ay mananatili sa ilalim